Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po inyong likod, umpisa na po natin. Ito po mga kababayan, ang tinatagurian po umano ng mga buhaya o mga crocs ay naghahampasan na po ng kani-kanila pong buntot. Nagpaparinigan na po mga tambay. Katulad po ng house, mga tambay, ang sinasabi ng house ay ang sinisisi pa ay nahandito sa Malacanang, ang ugat ng korupsyon. Ang sagot naman po ng matandang buhaya umano sa Malacanang, isa sa matandang buhaya umano, ay linisin muna raw po. Clean your house first, mga tambay. Yan naman po ang sagot ng matandang buhaya umano sa Malacanang. Pakinggan po natin ang mga issue po ng korupsyon ng binagoong Pilipinas. Sa mahigit 3 taon, mga kabayan, ang binakbakan po nila ng binakbakan, mga kabayan, itinago po nila sa taong bayan kuno ang kanilang 3 taong korupsyon at dinala po nila ang issue para mapagtakpan yata ang kanilang korupsyon na ngayon po ay umaalingasaw at sumingaw, mga kabayan. Dinala po nila sa pamilya Duterte ng 3 taon at sila po ay nagnakaw na mahigit 3 taon umano, mga kababayan. Pakinggan po natin ang mga buhaya sa ating bansa, mga kababayan. Ang mga buhaya umano. Samantala, binanata ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ilang kongresistang nagtatangka umanong ituro ang sisi sa ekotibo hinggil sa korupsyon. Ayon kay Bersamin, hindi kukonsentihin ng gabinete ang anumang atake sa kanilang integridad at reputasyon, pati ang tangkang kontrolin ang pondo. Dagdag pa ni Bersamin, mawawala ng silbi ang mga investigasyon sa anomalya kung hindi tutumbukin ang mismong mga pinanggalingan ng korupsyon. Kaya banat niya sa mga kongresista, pakinggan ang mga Pilipino at unahing linisin ang Kamara. Sinabi yan ng kalihim matapos irekomenda ng party leaders sa Kamara na ibalik sa Budget Department ang panukalang budget para sa 2026. Pero binawi rin nila yan. Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DBM at DPWH na busisiin ang mga questionableng item sa panukalang pondo ng Public Works. Bago naman tumulak pa Cambodia kanina para sa kanyang 3-day visit, may iniwang mensahe si PBBM sa kanyang mga gabinete. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. Mga tambay, huwag na natin pakinggan ang umamin po at tinatanong pa tayo kung ano po ang nangyari sa korupsyon. Ayan, papasyal-pasyal na naman po, mga tambay. Hindi, ang korupsyon po ay laganap na laganap sa bansa. Ayan, tutulak po siya pa Cambodia, mga kabayan. 3 araw. Ano na naman kaya ang gagawin doon ng Pangulo? Maghahanap na naman at manghihikayat na naman ang mga investor sa ating bansa, mga kabayan. Kaya nga po bagsak na bagsak ang ekonomiya natin. Yan po, mga tambay. At siyempre, sino papasok na mag-i-invest sa ating bansa? Kung laganap ang korupsyon. Napakataas ng krimen. Nandiyan pa mga makakaliwa. Nandiyan pa mga addictus, mga pulburon lord. At siyempre, may issue pa ng pulburon ang Pangulo. Paano ka papasukin ng investor? At lubog sa baha ang Pilipinas dahil sa mga kawalang hiyan at katarantaduhan at kademonyohan na mga sakim sa pera ng bayan. Hindi po ba? Yan po, mga tambay. Umpisa na po natin ito. Nakita po natin ang Executive Secretary Bersamin, mga tambay. Sila na po ngayon ang naghahampasan po ng buntot. Ang nakakatuwa lang, mga tambay. Nagpapatutsadahan po ang Malacanang at ang Kongreso. Parehas naman po silang may issue ng korupsyon. Sino po ba malinis dyan? At sinasabi po nga, clean your house. Nakakatawa. Yung both side, parehas po may issue ng korupsyon. Babatuhan ka ng Malacanang na may issue rin na korupsyon. Hindi po ba? Hindi nga masagot ng Malacanang kung paano po nila ginawa na ilipat ang PhilHealth money na ma-contribute natin na 90 plus billion ang plano nila ilipat at nailipat na nila ang 60 billion mahigit at pinababalik nga yan, di ba?
ng Supreme Court. Yan po, ugat po na korupsyon yan. At yung issue po ng ginto, di ba? May issue pa ng PDIC, SSS, GSIS, at yung Maharlika Investment Fund. At syempre, yung pinirmahan niyang GAA na naging gago na, mga kababayan. At syempre po, napakahirap din po na pagkatiwalaan ng mga Pilipino na inamin niya rin ang ugat ng korupsyon na hindi niya alam kung paano raw po nangyari. Samantalang meron po siya confidential intel fund na hindi bababa ng 4.5 billion. Saan kaya nagamit yon, mga tambay? Nagamit kaya talaga yon o naibulsa lang? Napakarami pong question ng Pilipino pagdating po sa pera na hinahawakan po nila. Lalong-lalo po itong institusyon na ito, ang Kongreso, Senado, at ganun din po ang Malacanang. Dahil ang presidente po ay limpak-limpak po. Daan-daang bilyon po ang pondo po ng Pangulo. Bilyon-bilyon po yan. Pero ang bansa natin ay lugmok na lugmok po sa kahirapan at syempre sa korupsyon. Grabe po ang korupsyon. Kaya nga po ito ang issue nila ngayon . Nakita niyo po. Nakita niyo po katarantaduhan ng mga ito, kawalang hiyaan, mga kabayan. 3 taon po nilang binakbakan issue ng korupsyon ng Vice President, mga tambay. Dinala po nila sa 125 million confidential intel fund ng Vice President. Samantalang po sila ngayon. Ano po ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa? Bilyon, trilyon, hindi bababa sa 1.2 trillion flood control pa lang. Nakita niyo po, trilyon ang pinag-uusapan na pinondo po nila at daan-daang bilyon ang nakorap. Pero tinutukan po nila ng 3 taon ang 125 million ng Vice President. Samantalang ito palang mga tao na ito palang institusyon na ito, katulad ng Kongreso at ang Malacanang, sila po pala ang napakarami na kasalanan na dapat sagutin sa taong bayan pagdating po sa korupsyon, pera. At ang Vice President ay hindi po nangutang na katulad nila. Ang Vice President ay limitado lang ang kanyang pondo. Pero sila pa'y nakakautang pa sa labas ng bansa. Mahigit 7 trillion. Trillion, yeah. Mahigit 7 trillion na po ang idadagdag sa utang natin. Nasaan po yun? Pero, di po ba, binabakbakan nila ang Vice President pagdating po sa pera ng bayan. Kaya po itong mga tao na ito, puro po ito plastic, mga kababayan. Puro po ito mga unyango. Puro po ito mga buhaya, mga kababayan. Ito mga tao na ito. Kaya nga po ito, kung ila-lifestyle check mo ito mga tambay, at hahalughugin mo ang mga bahay nito, at talagang ire-raid mo ang mga mansyon nito, makakita ka sa mga tao na yan, sa mga bahay niyan. Baka hindi lang po limpak-limpak na salapi ang mga nasa vault niyan. Baka marami ring ginto, sa loob ng 3 taon na ginawa nilang korupsyon sa ating bansa. Baka hindi lang po pera ang makikita natin sa mga vault niyan, baka pati ginto dahil may issue po ng ginto sa Central Bank. Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, naghahampasan na po sila ng buntot. Nagkakagatan na po, mga kabayan. Pero yung issue ng korupsyon, hindi po nila ito maitutwist. Kahit sabihin po ng Malacanang, kahit sabihin ni Bersamin, ni Secretary Bersamin, na ang ugat ng korupsyon ay nasa House at kailangan linisin muna nila yung House o yung Kongreso, hindi po maniniwala ang taong bayan na wala po kayong kinalaman din sa korupsyon. Lalong-lalo ang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Lalong-lalo na po pagdating sa DPWH. DPWH ay kontrolado ng Pangulo. Siya ang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Imposible, mga kabayan. At ang accountability ay manggagaling po sa Pangulo. Siya ang dapat pong managot at siya ang magbabantay ng pera ng taong bayan. Siya ang Commander-in-Chief. Lahat ng responsibilidad ay sa kanya. Siya, lalong-lalo po sa proyekto ng bansa. Dapat hands-on ka dyan. Tinututukan mo yan. At hindi mo pwedeng isisi yan. Di po ba? At kung talagang matino ka na presidente, matagal mo nang pinagsisibak yung mga tao na yan. At baka pinakulong mo pa yan. Dahil presidente ka. Kung sinasabi ng isang sekretary ng katulad ni Bersamin na linisin nyo ang problema ng korupsyon sa House, alam nyo na pala, bakit hanggang ngayon wala kayong pinapangalanan? Bakit? Dahil takot kayo na pangalanan din kayo? Ganun po yun . Takot silang pangalanan
ang mga tao katulad ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Never nilang minention yan. At never nilang pinapangalanan ang ugat ng korupsyon sa Kongreso ay ang tambaluslos at ang Saldico. Never! Bakit? Baka pangalanan din sila ni Tambaluslos at ni Saldico, umano. At yung grupo ng Tuwadcom, baka pangalanan din sila. Kaya po, hanggat maaari ay hindi sila nagbabanggit ng pangalan ng sinasabi nilang maglinis muna kayo ng bahay ninyo. Clean your house first. Hindi po ba? Kaya po dito po mga tambay, makikita po natin na script. Sanay na sanay po silang gumamit ng script. Scripted, mga tambay. Pero ang nakakalungkot lang po, sa nangyayari po na ganito, sila na po ang nagbibistuhan ng anomalya nila. Sila na po nagtuturoan ng korupsyon. Di po ba? Sigurado na ang Pilipino na talagang may korap. Dahil mismo sila na po ang nagsasabi na korap. Hindi po ba? Kaya lang ang nakakalungkot, lagi ko po sinasabi, mga bayan, ano na nangyari sa tagapagbantay ng bayan? Ano na nangyari sa ating mga pinag-aral sa ating buwis? Mga pinag-aral, pinasusweldo. Ano na nangyari sa sinasabing mga lingkod bayan, mga bantay ng bayan, puprotektahan ng bayan, puprotektahan ng bansa, puprotektahan ng mga Pilipino, katulad po ng men in uniform. Ano na po nangyari? Laganap na po ang korupsyon. May issue pa ng pulburon, coke, pero wala pa po tayong narinig. Mas mainam pa. Hahangaan mo talaga mga tambay. Hahangaan mo ang pagiging makabayan at prinsipyo. Katulad po ni dating Senador Gringo Hunasan. Yan, talagang hahangaan mo prinsipyo niyan. Si dating Senador Gringo Hunasan. Kasi nung nakita niya na talagang ang bansa ay hindi magiging maganda nung panunungkulan nila nung panahon na yon, talagang tinutulan niya. Talaga ipinaglaban niya ang tama. Di po ba? Pero ngayon, wala pa po tayo nakikita na tinututulan ng katulad ng ginawa ni dating Senador Hunasan sa ating bansa ng mga men in uniform. Wala pa po. Kaya po, kahanga-hanga po si dating Senador Gringo Hunasan. Talagang nag-aklas po siya sa bayan. Talagang pinakita niya na ang gobyerno ay talamak na talamak sa anomalya at korupsyon. Hindi po ba? Pero ngayon, wala pa po tayong nakikita na meron pong dignidad at prinsipyo at pagmamahal sa bayan na mga pinag-aral po natin ng ating buwis. Pinasweldo, binigyan ng allowance, at binigyan po ng pension kung sila'y magre-retiro. Wala pa po, mga kabayan. Nakapagtataka. Yan po, mga kabayan, ang nangyayari po ngayon sa ating bansa. Matatapos po ang isang taon. Ang pera po natin ay napakarami pong nilang binudget nitong 2025. Mahigit 6 trillion po ang binudget po natin ng 2025. Questionable pa po dahil pinirmahan pa po ang sinasabing mga blanco na nasingitan ng 241 billion ayon po kay Congressman Ungab. Matatapos na po ang taon, wala pong big ticket project ang pamahalang ito. Ang ibinigay po sa atin ay big at napakaraming tubig na tayo po'y binaha ang ating bansa. Yan po ang big ticket po nila, baha. Pero ang 6 trillion mahigit na kinu-question po ngayon ay nawala na po na parang bula, mga kabayan. At nagsisisihan na po, paninisi na. Sisihan na po sa isa't isa. Ang pera po natin na binudget, mga kabayan, kakalimutan na lang po nila yan dahil po sa sisihan. Sisi rito, sisi ron, at naghahanap ng masisisi. Pero yung mahigit 6 trillion na binudget, mga kabayan, kanya-kanya na po yan. Pinaghati-hatian na po yata sa kanilang malalaking bolt. Ang sinasabi po mismo ng Pangulo at nung kanyang podcast na 70% ang nawawala sa mga proyekto ng gobyerno. 70%. Napakaraming pera, mga kababayan. 70%, mga kababayan. Unbelievable. Yan po, mga kababayan. Walang tulak kabigin.
mga kabayan. Ano ang itutulak mo rito at kakabigin para itangi itong palasyo o ang kongreso? Meron po bang matino sa panahon nila ngayon na talagang lumalaban sa korupsyon at hindi sila magnanakaw o mano? Meron ka ba tulak kabigin dyan? Hindi po ba? Kayo po, ano po masasabi nyo mga kabayan dyan sa dalawang nagbabanggaan ngayon, nagtuturoan mga kababayan? Malilinis po ba yung mga hayop na yan? Yung mga demonyo na yan? Umano? Thank you po mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating sa ating po mga subscribers. Mga thank you po sa mga nag-subscribe po sa atin at sa mga patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po mga kababayan. Konting tiis na lang po at makakamtan din po natin ang katulad po na babangon tayo muli katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Nasayang lang po kasi ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Nabigyan po kasi tayo na puro kawatan mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po, thank you po kay Nancy, kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles, 5697, Sharfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maistog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, kay Bay Chichioko, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte, mga kabayan, na sana po sila ay maingatan ng ating Vice President. Ang dating Pangulong Duterte ay maingatan din po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po ay magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po mga kabayan. Tiis-tiis lang po. Bye-bye. Ingat po.